Kamusta pong muli mga kababayan? Si Katambay Manong po dito po sa Tambayan Makabayan, nagbabalik po muli. At tayo po'y magsama-sama nga magkomentuhan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan lahat. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin mga kababayan. Ito pong tinatawag ni Atty. Roque na nag-iisang reyna ng fake news. Mukha yatang nagpapakalat na naman ng fake news na wala po yata siyang ebidensya, mga kababayan. Siya po ngayon ang kukomentuhan natin, mga kababayan. Kasi kung hindi natin kukomentuhan, lahat po ng sasabihin nito ay kakalat at magiging katotohanan kung hindi mo sasalagin at hindi mo kokontrahin. Hindi po ba? Yan po ang kukomentuhan natin mga kababayan dahil napakarami pong pondo nito. Napakarami pong pondo ng taong ng opisina nito. Mga kababayan, ang ahensya. Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli. Dito po sa Tambayan Makabayan at tayo po ay magkomentuhan. At sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin mga kababayan. Ito pong tinatawag ni Atty. Roque na nag-iisang reyna ng fake news. Siya po ang kukomentuhan natin ngayon, mga kababayan. Mukha yatang nagpapakalat na naman di umano ng fake news ang nag-iisang reyna ng fake news ayon kay Atty. Roque. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin. Mukhang nagpapakalat na naman po yata ng fake news. Ito po. Umpisahan na po natin komentuhan ito. What if totoo to? Bakit daw ang yaman ni Pastor Kibuloy? Diba? So, samantalang nung pumunta naman daw siya doon sa KOJC, hindi naman daw ganun karami ang tao. Diba? Gano'n ba karami yung members niya para magbigay at mag-share ng yaman nila para yumaman si Pastor Kibuloy to get all those assets? Diba? Parang mga tithes, diba? Mga tithes nila. So, pero kung iisipin mo din, although syempre kailangan to na ebidensya, mga kaklira, nagsabi si dating Pangulong Duterte na nagnakaw siya eh. Diba? Alam niyo na yun eh, nagnakaw siya. Diba? Tapos meron siya a little less than 200 million. Pero aside from that, diba? May ninakaw pa siya. Bakit? May ninakaw siya na wala doon sa bangko. Bakit? Ang sabi ni Vice Presidente, ang totoong mga magnanakaw, tama ba yung word ko? Yung totoong magnanakaw, hindi inilalagay ang ninakaw na pera sa bangko, sa maleta. So, it means, since alam niya yung tatay niya na nagnanakaw at corrupt, na inamin naman ang tatay niya, ni dating Pangulong Duterte, sa isang forum, inamin, palakpakan niya yung tao, di ba? It means, matalino yung tatay niya na hindi ilagay ang nakaw sa bangko. So, saan niya to ilalagay? Definitely, hindi naman sa maleta. Di ba? Ilalagay niya ba yan sa simbahan na hindi naman ini-examine ng BIR? Di ba? Kasi pag ikaw ay religion, ang purpose may religion, eh wala kang tax unless meron ka mga negosyo na may income tax. Pero kung lahat ng ginagawa mo ay because of religion or foundation, eh exempt ka sa tax. So, kahit yumaman ka ng yumaman, di ba? Hindi ka bubulat-latin ng BIR. Diba? Kasi religious institutions are generally exempt from income, real property, and donors' taxes. Bakit daw ang yaman ni Pastor Kibuloy? Di ibig sabihin po pala, dahil matalino itong mga tao na ito, lahat po pala na ninanakaw ngayon, sa panahon ngayon, ay nilalagay nila sa simbahan? Ganun po ba? Dito sa nag-iisang fake news, ayon kay Atty. Roque, lahat po pala na ninanakaw ngayon, lalong-lalo po issue ng pagnanakaw ngayon, trilyon, daan-daang bilyon, ay nilalagay po pala, Yusek, nilalagay pala ninyo, di umano,
sa simbahan ang mga ninanakaw ninyo, di umano? Ganun ba? At hindi nagkaroon ng isyong ganyan ng dating Pangulo na isang damukal na korupsyon, issue ng korupsyon. Hindi po ba fake news ito? At sinisiraan niya po si Kibuloy na ang pera daw po ng simbahan ni Kibuloy ay pinalalabas niya, di umano, na galing sa nakaw, na wala naman pong issue ng napakalaking pagnanakaw katulad ngayon. Isang damukal po issue ng pagnanakaw ngayon. Hindi po yan nangyari kay dating Pangulong Duterte. Ngayon, pinalalabas po ng nag-iisang fake news, reyna ng fake news ayon kay Atty. Roque. Pinalalabas niya, mga kababayan, na korap si Kibuloy. Mga kababayan, pinalalabas niya at ginagawa pong tanga at bobo ang maniniwala rito. Bakit po? Hinalimbawa niya nung magpunta raw po si Kibuloy sa Davao City, mga kababayan, hindi pa raw po siya mayaman. At kokonti lang daw po ang followers sa Davao City. Kokonti lang daw ang followers ni Kibuloy sa Davao City. Hindi po ba bobo ito? O tanga? Mga kababayan, ang simbahan ba ni Kibuloy ay pang Davao lang? Sa Davao lang po ba ang reliyon ni Kibuloy? Hindi na ba ito kakalat? Hindi po ba meron siyang miyembro sa buong Pilipinas at meron din siyang miyembro sa buong mundo? Ang kanyang relihiyon. Hindi po ba may mga members siya sa ibang bansa na nagbibigay din ng mga tithes, mga abuloy, iba-ibang klaseng pera? Hindi po ba? At si Kibuloy, hindi ko naman kinakampihan si Kibuloy. Lahat po kasi ng reliyon, marami pong miyembro. At ang miyembro po ng reliyon, hindi lang po para sa isang probinsya. Hindi po ba ginagawa pong tanga at bobo ang mga followers nito? Hindi naman po. Abogado ito Kaya nga lang po, hindi po kasi malinis ang hangarin nito, di umano. Dahil ito'y nagagamit sa black propaganda, di umano, at demolition job para sa mga Duterte. Hindi po ba? Yung tao na ito na tinatawag nag-iisang reyna ng fake news. Ginagawa po kasing mahirap po at walang pera ang reliyon ni Kibuloy. Tumanda na nga si Kibuloy sa kanyang reliyon. Hindi po ba? Binata pa lang si Kibuloy, mga kabayan, at wala naman yatang asawa si Kibuloy. Kabataan pa lang ni Kibuloy, no itatag niya yung kanyang reliyon. Hanggang sa tumanda na siya. At tuloy-tuloy ang pasok ng mga tithes sa kanyang simbahan sa buong mundo. May mga remittance. At itong si Kibuloy, dadami pag-aari nito. Kasi gagamit din ito ng negosyo. Magninegosyo din ito. Kaya nga meron na sariling istasyon yata ito yung SMNI. Hindi po ba? At patuloy araw-araw, may mga miyembrong tumutulong dyan. Ngayon, para lang po maikabit sa korupsyon, ang dating Pangulong Duterte at ang Vice President, para lang i-divert ang issue ng korupsyon nila na recorded. Yung kanila po kasi, mga kababayan, naka-record na ang korupsyon ng lahi nila, di umano. Samantalang sa pamilya Duterte, wala silang record na most corrupt. Hindi po ba sa buong mundo naka-record na po sila, mga kababayan? Katulad po nito, paano mo maitatanggi ang pamilya po na pinagtatrabahuhan niya ngayon, mga kababayan? Nung hindi pa po siya Yusek, binabanatan niya po ang pamilyang itong corrupt. Diyan ka magtataka sa taong ito. Ito pong tao na ito ay hindi po kain suka dahil sa pera, di umano. Ito po mga kababayan, ito po yung pamilya na sinasabi niya na corrupt daw po ang dating Pangulo, ang Vice President. Pero yung nakaupo ngayon, parang walang history, walang record ng corruption. Massive. Hindi kaya, ito po, tingnan po natin.
Yan po ang mga record na issue nila. Katulad po ng First Lady, meron po siyang agriculture scammer. Yan po ang issue niya. Yung anak, 50 billion. Yung ama, yung pangulo na tinatawag na bangag at bongit ng kanyang ate, 100 billion. Ang issue po niyan. Yung ina po na tinatawag guilty ng 7 count of graft, mga kababayan. Tapos, nasa Guinness Book of Record pa ang kanilang lahi. Mga kababayan, Guinness World Record give Ferdinand Marcos a title for greatest robbery of government, mga kababayan. At ano naman po ang ginawa naman po na issue? Issue ito recorded po ito. Itong mga issue ni Bongit na hindi raw po corrupt at dinadala po sa pamilya Duterte. Ano po? 3 years pa lang ito mahigit. Ano na po ang issue na grabing korupsyon? Mga kababayan, 241 billion 2025 GAA illegal insertion, mga kababayan. National budget. Ano po sumunod? 500 billion flood control budget. 250 billion Maharlika Investment Fund na wala na tayong balita. 129 billion gold reserve sa Bangko Sentral. 89 billion issue ng PhilHealth Fund. 62.5 billion ng GSIS Fund. 62 billion SSS Fund. 62 billion ng Land Bank of the Philippines. 62 billion DBP funds. 14.370 billion small town lottery issue, mga kababayan. Pero hindi po kurap yan. Pag po ang nag-iisang reyna ng fake news ang magre-report po sa mga Pilipino. Ano pa po, mga kababayan? Pero ito pong sinisiraan niya, mga kababayan, ito pong sinisiraan niya na pamilya, ang pamilya Duterte, ito naman po ang nagawang legasiya, mga kababayan. Hindi pa po ito sapat. Ito po ay mga iilan-ilan pa lang na achievement. Pero isang damukal po yan sa loob ng 6 na taon. Ito po ang achievement ng sinisiraan pong pilit at pinababagsak dahil wala po sila nito. Ano po ang achievement ng mga Duterte legacy? Napilit po nilang sinisiraan sa taong bayan at pinababagsak. Yan po, mga kababayan, ang legacy ng dating Pangulo. 10 years passport, 10 years license drivers, build project. Dolomites Beach, nandiyan pa ang Boracay. Hindi po ba Ilog Pasig, kasama na po yan. Successful war on drugs, corruption, hospital sa mga OFW, pre-tuition sa mga state university, mga kababayan, pre-housing sa mga biktima ng Yolanda, at marami pang ibang proyektong natapos. Ano naman po ang achievement at legacy ngayon? Hindi pa tapos ang termino niya. Mga kababayan, ito po, yung sinasabi nga po natin legasiya. Ulitin po natin, ang legasiyang iniiwanan po sa atin ng tinatawag pong bangag at bongit ng kanyang ate. Binenta ang gold reserve, kinuha ang pondo ng GSIS, SSS, na bankrupt ang PhilHealth, bumagsak ang ekonomiya ng bansa, flood control drawing, tumaas ang presyo ng mga bilihin, bayarin, dumami ang mga pulburon, ang gumagamit ng pulburon, dumami ang mga kriminal, walang pakialam sa OFW, mga kabayan, inutangan ang mga foreign investor, dumami ang mga korap, nagtaas para sa mga taxes, ayaw magpapulburontes. Yan po ang kanyang legasiya, mga kababayan. Kaya nga po pilit nila pinababagsak ang pamilya Duterte. At syempre po, yung sinasabi pong mga korap, na pilit pong tinatawag niyang korap ang pamilya, mga kababayan, lalong-lalo daw po ang Vice President, na ang maleta raw po, ang korupsyon daw po ay nilalagay sa maleta. Gaano po karami naman ang hinahawakan nilang pondo na sinasabing sila'y malilinis at sila'y hindi magnanakaw. Ito naman po, mga kababayan,
ang mga budget po ng kanilang mga opisina. Unahin po natin ang kanyang amo. Ang amo po niya, ang 2026 national budget ay ang opisina ng Office of the President na hindi korap. Pagka po ang nag-iisang reyna ng fake news ang magsasalita sa taong bayan. Tumataginting po na 27.3 billion ang budget po ng Office of the President 2026. At sinusundan po ni Boying ng Ombudsman na 6.2 billion budget ng Ombudsman para po sa 2026. At sinusundan naman po mga kababayan ang opisina po ng PCO kung saan po nagtatrabaho ang tinatawag ni Atty. Roque na nag-iisang reyna ng fake news. 2.7 billion ang budget po ng PCO para sa 2026. Ang pilit pong sinisiraan, na korap daw po mga kababayan, ang Vice President, 889 million budget ng Office of the Vice President. 889 million na napakaraming programa, mga kababayan. Maraming programa, nakakatulong pa sa mga sakuna, nangunguna sa pagtulong. 889 million ang budget niya. Araw-araw pang may libreng sakay. Samantalang ito pong tinatawag na nag-iisang reyna ng fake news, 2.7 billion ang budget po ng PCO para po maghatid sa atin ng balita araw-araw sa mga Duterte, sa Vice President. Nakita niyo po, sino po ngayon ang lalabas na sugapa sa pera ng taong bayan? Sugapa? At sino kaya talaga, mga kababayan, ang nasa dugo na ang pagnanakaw sa bansang Pilipinas? Sino kaya ang nasa dugot na, sa ugat na? Ang korupsyon. Wag na wag po tayong maniniwala, mga kababayan, sa salita. Maniwala po tayo sa mga nagagawa ng mga politiko sa ating bansa. Ito pong administrasyon ngayon, wala pa pong maipagmamalaki na mga proyekto na makikita ng taong bayan. Mga big ticket project, mga kababayan. Isang damukal. At meron pa pong iiwanang legacy po, mga kababayan, kung saan po tayo dinala nito, mga kababayan. Ito pong administrasyon ngayon, meron pa po, mga kababayan. Hindi lang naman po sa ating bansa may problema. Meron pa po, mga kababayan, na hindi naman po niya ito ibabalita at ipagmamalaki sa kanya pong mga followers. Ano po? Ito pa po, ngayon. Hindi po nangyari yan kay dating Pangulong Duterte. At hindi rin po nangyari yan kay Pinoy. Mga kababayan, dinala po tayo, mga kababayan, top 5 most corrupt countries of Southeast Asia. Pangatlo po ang Pilipinas. Nangunguna po ang Myanmar, Cambodia, Philippines, Laos, Indonesia. Pangatlo po ang Pilipinas sa pinaka-most corrupt na bansa sa Southeast Asia. Hindi po kailanman nangyari yan kay dating Pangulong Duterte. At kahit po mismo kay Pinoy na ang bansang Pilipinas ay naging pangatlo sa pinaka-corrupt, most corrupt na bansa sa Southeast Asia. Tapos ngayon, saan po tayo dinadivert at inililihis po ng tagapagsinungaling di umano ng Malacanang? Dadaanin lang po tayo sa mga sinasabi ni dating Pangulong Duterte na mga biro. Alam naman natin na mabiro si dating Pangulong Duterte. Mabiro siya. Kaya nga po nagustuhan siya ng taong bayan. Dahil unang-una, nakita po sa kanyang gawa. Kahit yung sinasabi nilang palamura, pero nakita ang gawa, trabaho. Di po ba may achievement? Pero ngayon, ano po ang achievement? Nakita naman po natin, yan po ay nakarecord ang mga achievement nila. Pati ang pamilya, recorded. History. History ang kanilang pamilya. Pero nung naging PCO, Yusek, yung tinatawag na number 1 reyna na mga fake news ayon kay Atty. Roque, mga kababayan, nabura na po lahat ang history ng mga Marcos.
napunta na po kay Duterte, sa pamilya Duterte ang korupsyon. Pero ang pera ng taong bayan ngayon, grabe po. Grabe po ang nawala at ninakaw sa panahon nila at sa panahon ngayon. Hindi po ba? Kaya po mga kababayan, wag na wag po tayong maniniwala sa salita lamang ng tinatawag na nag-iisang reyna ng fake news. Maniwala po tayo mga kababayan sa record, sa nangyayari sa realidad. Yan po ang facts, hindi po ang haka-haka, paninira, propaganda, at demolition job. Gamit pa yata ang 2.7 billion pondo sa kanilang opisina. Mga kababayan, maraming salamat po mga kababayan sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. At ganun din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Mag-iingat po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Felipe Shapno ng Texas, USA. Mila Yi. Si Tatay Nick ng Toronto, Canada. Ani Jo. Si Jim Aris ng United Arab Emirates. Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Si Eric Herschel ng Canada. Si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Si Jesus Valdepena, Rolando Guerrero. At si Aldo and Andrea ng Orlando, Miami, Florida. Rolando Timbol ng Alberta, Canada. Lucy and Adrian ng Miami, Florida, USA. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyong lahat. At God bless po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. Ingat-ingat po tayo at tiis-tiis po muna. Bye-bye!